Ito'y balitang masaya, manunubos sumilang na sa ati Kristo, poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos ng Emperador Augusto na magpatala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito'y ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpatala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa angkan at lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang naroroon sila, dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampi ng sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupaing din yaon ay may mga pastol na nasa parang, nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakasisilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila ng gayon na lamang, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo, na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban. Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Padre. Muli, palapakan natin ang Panginoon. At pakibati ang inyong katabi, maligayang Pasko. Pakibati muna. Kung sakasakaling malungkot yan, sabihin mo naman, maging maligaya ka naman. Kasi sa araw na ito, ang sabi nga ng mga anghel, di ba, ang may mabuting balita ang kanilang dulot, ang kanilang daladala, na ito'y magdudulot ng malaking kaligayahan at kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Kung kayan, ang paanyaya ng mga anghel doon sa mga pastol na wala naman kamuang-muang, walang kinalaman sa nangyayari, pinapunta o
lumitaw ang mga anghel sa mga pastol at ang paanyaya, magtungo kayo doon sa Belen, doon sa sabsaban kung saan ipinanganak ang prinsipe ng kapayapaan na siya rin namang binabanggit sa ating unang pagbasa, ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya kung inanyayahan ng mga anghel, ang mga pastol magtungo sa Belen, magtungo tayo sa Belen. Bagamat ang Belen natin ngayon ay mayroong tema na kung saan ay inaalala din natin sa panahong ito na mayroon tayong mga kababayan na nasalanta ng mga nakalipas na mga bagyo, mga binaha at hanggang ngayon binabaha pa rin. Ang kanilang mga bubungan ay tumutulo pa rin. Nagpapasko sila, magdiriwang sila ng Pasko na ganyan ang sitwasyon. Kaya sabi ko, kung ngayong ipapanganak si Kristo, dahil ipinanganak siya noong makalipas, balik tayo 2025 years ago, ipinanganak siya. At ano ang sitwasyon noon? Lahat ay abalang-abala dahil nagtungo sa kanya-kanyang bayan para sa panawagan ng emperador na magkaroon ng census. Dahil pag nagka-census, malalaman nila sino ang mga itatax. So, kikita, kailangan makakolekta ng tax, kailangan malaman ng emperador ilan ang nasasakupan sa bawat bayan. Kaya ganun, lahat nagpunta, lahat ay nagsasaya. Siyempre, pagpunta, may mga inuman, may mga kung ano-anong mga kasayahan. At wala nang matuluyan nung panahong iyon ang mag-asawang si Jose at si Maria. Kaya sa Ebanghelyo natin, doon na lamang sila sa sabsaban. Doon na inabutan Meron ba dito mga naka-experience na inabutan ng panganganak sa jeep, sa tricycle, sa daan? Di ba may mga ganyan? Hindi mo yan mapipigilan. Kapag oras na ng paglabas ng sanggol sa inyong sinapupunan, kahit saan yan. Kasi yun na ang oras. So sabi ko, kung ngayon ipapanganak si Jesus, baka isa sa mga kung ano yung kalagayan ng kanya pong kinalulugdan, tayong mga tao, ipinanganak. Ibig sabihin, hindi mapipigilan ng baha, hindi mapipigilan ng mga pagtulo, maging yung pagkawala ng mga bubungan ninyo, hindi mapipigil ang pagdating ng Panginoon. Darating at darating siya. Hindi rin yan mapipigilan kahit na patuloy ang korupsyon sa atin pong lipunan. Ipapanganak at lalong dapat na ipanganak siya. Pero muli, sabi, magtungo sa Belen at sa Belen, sino ang matatagpuan? Ang prinsipe ng kapayapaan, ang kaisa-isang anak ng Diyos na ipinagkatiwala sa mag-asawang si Jose at si Maria. Mamaya, bago kayo umuwi, susulyap kayo dito at tingnan ninyo yung sanggol. Yung isang makapangyarihan sa lahat ay nagkatawang tao na sa anyo ng isang bata o sanggol, walang kamuang-muang, walang kakayanang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pero yung paanyaya, bakit tayo inaanyayahan magtungo sa Belen? Bakit tayo inaanyayahan? Kasi maraming tao, gulong-gulo na ang isipan. Maraming tao, may mga pinagdadaanan. Magpapasko na. Kung kaya, oras ito para magbigay ang Diyos ng kapayapaan sa bawat isa sa atin. Ang handog niya, bukod, ibinigay siya bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Ngayon, sabi nga, pag Pasko, usong-uso ang pagbibigayan. Kanina po, nag-iisip ako, sabi ko, pag araw ng Pasko, walang mahirap ngayon. Yung mga mahihirap ay sagana ngayon. Tama ba?
Kahit yung mga nandyan sa paligid, busog yan ngayon. Etong mga ito, yan. Kayo, tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo. Yan, paldo-paldo ngayon yan. Paldo yan. Walang tao, walang pera ngayon. No, meron yan. At talagang gagastos at gagastos ang lahat ng mga naririto, lalo na bukas, gagastos yan. Yung mga, sabi ko, pambihira. Yung mga mahihirap, gagastos ngayon. Yung mayayaman, nagpapahinga ngayon. Naalo nyo ba? Mapapahinga yung mayayaman, sige, ubusin ninyo ang pera kasi mapupunta sa amin yan. Nakukuha nyo ba? O kaya, ano din, kumpitan nyo rin ang utak, di ba? Sila nagpapahinga na ngayon, sitting pretty ngayon kasi ay kumita na sila eh. O ngayon, itong mga ito, mga gagastos ito bukas. So yung paggastos ninyo, ikakayaman nila. Pero yun ba? Diba? Kaya nga sabi ko, pag nilayan nga natin, punta tayo sa Belen. Siya ang unang nagbigay sa atin. Kung tutuusin, wala siyang ibang kailangan sa atin na maibibigay natin sa Kanya. Nag-exchange gift tayo. Magbibigay tayo ng regalo. Pero ang tanging handog kasi ni Jesus, kapayapaan. Sabihin nyo nga po, kapayapaan. Iba't iba yung kapayapaan na hinahanap natin. Kapayapaan na wala nang mag-aaway, kapayapaan na wala nang samaan ng loob, kapayapaan na wala na sanang sakin, kapayapaan na wala na sanang naghahabol sa iyo na magbayad ka ng utang. Pero kung gusto mo ng kapayapaan, yun ang ihandog natin sa Belen. Yung pagbabago, kaya nga, di ba, 9 na araw tayong naglakbay, nagnilay para makarating dito sa Belen. So ano ang iaalay mo? Ano ang ibibigay mo? Na sana, pagdating mo dito, iwan mo na. Pero nasa sa iyo pa rin ang desisyon. Kasi pwedeng, pagpunta mo dito, iiwan mo na yung, ay, meron akong kagalit, meron akong nakasagutan, meron akong nakasamaan ng loob, iwan na yan dito. Ay, meron akong nagawang kasinungalingan sa aking asawa, sa aking pamilya, iwan na yan dito. Pag alis mo dito, huwag mo nang dalhin. Kasi para bang, pag Pasko, break time lang, one day break time. Kaya nga ngayon, Pasko, break time ang Senado, break time ang Congress, break time ang ating Vice Presidente at ang Pangulo. Break time lang. Tapos pagdating ng December 26, 27, bakbakan na naman. Ano nangyari? Hindi natin iniiwan kasi sa Belen. Dinadala natin ulit. Kaya, yung ibinibigay na kapayapaan, nawawala din. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ibigay mo na. Pero minsan kasi, mahirap yung na-attach ka na, di ba? Yung attachment, na-attach ka na sa sama ng loob, na-attach ka na sa kasinungalingan, na-attach ka na dyan, kaya hirap na hirap kang alisin, na para bang bahagi na siya ng iyong pagkatao, nakadikit na sa balat. Parang ganun, no? Pero ulitin ko, kung gusto natin ng kapayapaan, at yan lang din naman ang handog ng ating Panginoong Hesukristo, kaya ipinanganak, nasa sa inyo po pa rin naman ang desisyon. Kung ngayong Pasko, anong pinagkaiba nito sa mga nakalipas na Pasko? Nasa sa inyo po yan. Kasi hindi naman niya ipinanganak para magicin tayo o kaya kontrolin tayo. Andyan siya, nandyan yung handog niya, kukunin mo ba o hindi? Kung gusto mo makipag-exchange gift, sige, makipag-exchange gift ka dito. Akin na ang kapayapaan, Lord. Ito na ang aking mga kasinungalingan. Ito na ang aking mga kalokohan. At bibit-bitin natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga biyaya na handang-handa naman at hindi niya
ipinagdadamot, lalong-lalo na libre ito. Siya na may kaarawan, siya ang nagbibigay ng handog sa atin. So ulitin ko po, no? Nasa sa inyo yan. Kung pagtungtong ninyo rito mamaya o bukas, iiwanan nyo na. O pagkatapos niyan, bukas, away na tayo ulit. Magpo-post na tayo ulit sa social media, lalo pa mamaya, kala mo bagay yung damit niya, hindi naman bagay. Diba? Mabubisit na naman tayo. Tingnan natin, tingnan nyo po, no? Kung sino sa atin ang magpo-post ng kaplastikan sa social media. Kasi dapat ang binabati natin ang maligayang Pasko, Merry Christmas, yung mga dapat nating batiin. Yung katabi nyo, alam na niya na Merry Christmas. Sige nga, tingnan nyo yung katabi ninyo. Oh. Pag ginalaw ninyo yung sound system natin, ha? Mawawalan tayo ng kapayapaan dito. So, sana po, no? Pag nilayan natin ng mabuti, nawa ang handog na kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo na isinilang na noon-noon pa, ay magdulot nawa sa atin at tanggapin nawa natin ang kanyang ibinibigay na regalo. Amen? Maligayang Pasko po sa inyong lahat.